nitong si House Speaker Boji D. Tiniyak ang full cooperation ng Kamara sa Department of Justice upang matiyak itong agarang pagpapabalik nitong si resigned Representative Saldico dito sa ating bansa. Yan at iba pang mga balita, tinutukan ni Bombo Annalise Soberano. Nakatakdang magipag-ugnayan si House Speaker Faustino Boji D. III kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla upang talakayin ang lahat ng posibleng paraan upang masiguro ang agarang pagbabalik ng bansa kay dating Representative Saldico. Nangako kasi si Speaker ang buong kooperasyon ng House of Representatives sa mga otoridad para maibalik si Ko sa bansa. Dagdag pa ni Speaker D, kahit wala na sa House of Representatives si Ko, pagtiyak nito na pagtutulungan ito para maibalik ang dating mambabatas sa bansa para harapin ang mga alegasyon laban sa kanya. Giit ng House Leader na ituturing na seryosong alegasyon ang mga ipinupukol laban kay Saldico. Dahil wala naman sa jurisdiction ng Kamara si Ko, naghain ito ng kanyang resignation, tingin ni Speaker D. Nakasalalay na lamang sa Department of Justice at sa Independent Commission for Infrastructure kung inong maaaring ipataw nila. Gayun pa man, sinabi ni Speaker D, kailangan talagang bumalik ng Pilipinas si Ko sa lahat ng paraan. Dapat siyang managot sa mga isyong kinakaharap niya. Pakinggan natin ang pahayag ni House Speaker Boji D. III. Tulad nga ng sinabi ni Congressman J.C. Abalos, ngayon ang priority ng ating ng Congress ay maipasa ang malinis na budget para ito ay maidala na natin sa Senado at pag-uusapan pa ng House Leadership kung ano ang magiging pasya tungkol dito sa development sa pag-resign ni Congressman Sal. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang budget deliberation ng Department of Environment and Natural Resources dito sa House of Representatives. Inaabangan pa ang budget deliberation ng itong Office of the Vice President. Samantala, sa budget deliberation ng Department of Environment and Natural Resources, tinalakay ang mga alokasyon para sa mga mahalagang programa tulad ng pagpapatupad ng mga programa sa pangangalaga sa kalikasan, pagpapatibay ng kampanya laban sa illegal logging at mining upang maprotektahan ang likas na yaman, pondo para sa mga proyekto sa climate change, adaptation at disaster risk reduction, pagpapalakas ng enforcement capacity ng ahensya sa pagpapatupad ng environmental laws. Nagbigay rin ng katanungan ang ilang mga kongresista tungkol sa transparency at tamang paggamit ng pondo upang matiyak na mapupunta sa mga proyekto na tunay na makakatulong sa kapaligiran at sa mga komunidad. Nasa 29 billion pesos ang hiling ng budget ng ahensya para sa 2026 national budget. Sa interpellation naman ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, kanyang kwestiyon ang ilang proyekto ng ahensya, partikular ang pagtatayo ng mga dam. Pakinggan natin ang interpelasyon ni ML Party List Representative Leila de Lima na sinagot ni Representative Jose Alvarez na siyang sponsor sa budget ng Department of Environment and Natural Resources. Bakit po kailangan ng ganong kalaki na dam, na ganong kagastos with such perils and being opposed by the affected communities, including indigenous peoples, na supposedly nakuha na daw yung free and prior informed consent, pero questionable daw yung mga naging proseso. Did the DENR, under the current leadership, ever took steps to look into the matter of the questionable issuance of ECC to that project? Mr. Speaker, distinguished colleague, totoo po yun. Any dam constructed na malaki in magnitude, magkaroon talaga ng siltation. But any dam design has a siltation cleaner po. Meron po yung mga balbula na bubuksan mo para yung silt na na-accumulate doon sa dam na yan ay mailabas para hindi humalo doon sa drinking water. That is very much expected by 20 million Metro Manilans. Yan po ang purpose ng malaking dam na yan.
si Representative Leila de Lima at Representative Jose Alvarez. Mula sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano Nagong Ulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.